Investigasyon ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi nakikita ng problema ng palasyo. Soljen Menardo Guevara, nakausap na rin anila ng Pangulo. Si Kenneth Pasyente para sa detalye. Walang nakikitang problema ang palasyo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkakaaresto ni former President Rodrigo Duterte. Kahit pa mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos ang nangunguna sa investigasyon. Ginagalang daw ng palasyo ang Senate hearing. Nagiging daan din ito para masagot ng gobyerno ang mga tanong. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabing walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. Nanindigan naman ang palasyo na nakaangkla sa batas ang pag-turnover ng pamahalaan kay Duterte sa International Criminal Court. Pero hindi raw nangangahulugan na naging probinsya ng dahig ang Pilipinas na sinabi ni Senadora Marcos. Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. May sagot din ang Malacanang sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na magtatago siya kapag lumabas ang kanyang arrest warrant. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Nakausap na rin daw ng Pangulo si Soljen Menardo Guevara. Ito'y matapos tumanggi ang OSG na kumatawan sa pamahalaan kaugnay ng writ of habeas corpus petition ng mga anak ni Digong. Tiwala pa rin daw ang Pangulo sa Soljen. Sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Soljen Menardo Guevara. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Soljen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.